Okay. Okay. Magandang hapon po. Ha? So, papayag po ba kayo na i-record natin yung ating Opo. consultation, no? Para ipopost po natin sa ating Dr. Jeffo YouTube channel, okay? Para marinig ng ating audience natin kung anong dapat iwasan, anong dapat inumin, okay, ano po dapat bawal para hindi madaling magkasakit. Okay lang po ba yun? Okay lang po. Okay. So, ilang taon na po kayo? 60? Okay. So, bakit naparito kayo? Anong pinakagrabe? Anong reklamo po Itong natin? before 3 days, Dr. Hindi na magpupagpagawa niya na bali na itong tunga-tunga. Then, Din sa, na ano kayo? natumba ko sa, Gaano kataas? I mean, lang pagbira, pero natumba mo ko na nakatayo kayo, Oo. tapos nauntog kayo sa ulo. Nauntog ko sa Saan banda yung nauntog? Yuta, ito nga ito. Yuta. Oo. Yuta is lupa, no? Malambot. Malambot. Yung parang bundok gamay. Pero hindi matigas. Gamay, ito tigas lang. Pero mas matigas yung ulo ninyo. Oh. Saan bandang sakit? Pero Pero wala nang wala na ron, wala. Hindi po kayo nawala ng malay. Kung nahilo na ito, gamay. Nahilo po kayo ng konti. Seconds lang, pero hindi po kayo nawala ng malay. Okay, so ang aking advice po, okay, sandal po kayo ng konti. Hindi pa po tayo sigurado, no? Kasi kahit konting untog lang, pag ganitong edad, 68, at lumiit na talaga ang utak natin pag tumatanda. Okay, nagkakaroon na po tayo ng distansya, no? Yung buto natin at saka yung utak. Normally po, kung ito yung buto, ito, yung utak natin, nakadikit. Pag tumatanda na, syempre lumiliit yung utak natin, ayan, lumalayo na sa buto. Kaya meron ng distansya. Okay, may mga ugat tayo dyan na pwede maputol pag gumalaw yung utak dahil nga hindi na nakadikit. So, konting untog lang, pag may edad na, pwede mag-shake yung brain at saka pwede maputol yung ugat dito at magkakaroon po kayo ng blood clot. So, sa ngayon po, pwede pa hindi nagpapakita yung blood clot. Minsan nga after 3 months pa, 4 months, tsaka na lang nang magreklamo ang mga kamag-anak ninyo na, bakit yung tatay ko, yung lolo ko, parang nahirapan na maglakad, hindi na balanse, or palagi na nakahiga, or umihi na sa kama, at pag kinakausap, parang mabagal sumagot, okay, at parang, parang nakatulala palagi, no? Or palagi nagreklamo, sakit ang ulo, ayan. Pag mangyari yan, pa-CT scan po kayo, ha? Okay, pwede ito within 6 months magpapakita itong blood clot na ito na tinatawag natin na chronic subdural hematoma. Pero anyway, nagpunta po kayo dito, hindi po dahil sa yung dito, no? Kundi sa connection dire kay saan connection dito? Dito? Dito. Ito pa yung natamaan rin sa Natamaan, Okay. half sila ba? Okay. Kailan po nangyari ito? Before 3 days. Yung 3 days ago. So, ibig sabihin, Biyernes ngayon, Miyerkules. Merkules. Okay. So, hindi po kayo uminom ng gamot. Wala naman. Hindi po kayo nakaihi ng dugo or what? Wala man. Okay, syempre, kasi pag nauntog or natamaan tayo dito, pwede magkaroon tayo ng internal organ damage, no? At mag-bleeding po ito, no? Okay, so, yung tinuro po, sa kidneys po yan, no? Pero okay naman po yung ihi ninyo, no? Wala namang mong dugo, no? Okay lang. Wala na po yung kulay na parang tsa, no? Wala naman po. Okay naman yung kulay ng ihi ninyo, no? Okay. How about yung tiyan ninyo? Hindi po sumasakit, hindi po. Wala man. Mamaya maghiga ako yun, tapos examinin kita, ha? So anyway, ano po na-try ninyong gamot? Wala po. Wala pa. So yun lang po ang ipapacheck up ninyo sa akin. Kasi hindi ako makatulog pag sa kama doon. Bakit po? Masakit pag Pag steady kayo, walang aray. Pero pag medyo tagilid po kayo, sumakit. Diyan mismo. Pero dito sa kabila, wala po. Wala man. Sige lang. Maaring namamaga po yung muscle ninyo dahil nga natamaan sa sahig. Sahig, no? Sa flooring. Flooring. Yuta or lupa. Ayan. Okay. So, take po ito 3 times a day for 7 days. Ito po 2 times a day po, ha? And I'm sure na after 1 to 2 days,
mawawala na po yung sakit, ha? Wag lang po muna ninyo pahilot, ha? Kasi gusto natin ipapahinga po natin yung muscle, ha? Okay? Pwede kayo maglagay ng painkiller, omega painkiller, efficacent, pwede naman po. Pero syempre, bed rest pa rin ang pinaka-importante sa lahat. Makatulog sa rocking chair, pero pag mata ko kasi hindi na balance ang higa ko, o ang pagka-upo sa rocking chair. Okay naman. Masakit na tuloy ang panuhot, pasok. Ayun. Siyempre, pag tumatagal po, talagang nagkakaroon ng muscle spasm. Kaya, pag hindi nyo pinagamot kaagad yan, pwede maglala. At pwede nyo sisihin yung rocking chair or yung higaan. Baka pati si Mrs. Sisihin mo eh. Okay, so pwede naman hindi talaga dahil sa yung rocking chair po ninyo, kundi dahil talaga sa hindi kayo uminom ng gamot kaagad. At pag medyo na-damage po or na-injure po yung muscle ninyo sa likod, pwede unti-unti nagka-cramps po yan. Ang tawag po natin nagka-muscle spasm. Okay, pag nagma-muscle spasm yan, talagang masakit po yan. Para bang nangyari yung nasa paa natin pag nagpulikat po tayo galing sa basketball, yun ang nangyayari sa likod ninyo. Okay, masakit talaga yan. So, sa ngayon po, pwede uminom po kayo ng gamot, no? Kasi namaga-maga na po yung muscle ninyo. Okay? So, ito po 3 times a day. Ito po twice a day. So, after breakfast sabay, after lunch, after dinner sabay. Pwede na po tayo mag-inom ngayon para sa breakfast. Okay. Ngayon din ha, pero kailangan po may laman na ang tiyan ninyo. Kumain na. So, inumin po niyo para sa breakfast. Yung lunch, kalimutan muna natin yan. Pero ang next dose po natin ay mamayang gabi po. Mga alas 6. Morning, evening pala yun. Ngayon lang. Okay. Kasi late na tayo nag-umpisa. Okay. So, ang umpisahan po natin yung para sa breakfast. Okay. So, ngayon din tig isa. Then, mamayang gabi after dinner, tig isa. Then, starting tomorrow after breakfast, after lunch, after dinner. Ha? Okay? Walang maintenance sa kondo, kanang panuhot do. Wala naman po. Kaya mabalik man, Siyempre. pagkahurot ng tambal, pagkaubos. Ngayon hindi na yan babalik. Okay? Kasi po, yung pamamaga ng muscle niyo sa likod dahil po sa natamaan kayo sa lupa, mawawala na po yan. Kaya lang po, pag bumalik po ulit, maaaring hindi na po sa yung pagtulog ninyo, hindi po, no? Maaaring na hindi kayo nagpapahinga. So kailangan hihiga po kayo every now and then. Pag sobrang tumagal kayo nakaupo, nakatayo, galaw ng galaw, lakad ng lakad, wala po tayong magpahinga ang likod ninyo. Kaya po bumabalik talaga yung sakit. Ha? Okay. So busy pa rin po kayo ngayon? Hindi pa naman po kasi makatingin sa trabaho. Nag-alala naman, hindi naman. Hanggang yun, may trabaho pa po kayo. Stay na po kayo. Sa bahay ba? Sa bahay. Bahay? Bakit? May trabaho ba kayo sa bahay? Yung mga sa... Ayun, yung trabahong bahay. Kayo pa rin. Bakit marami pa ba kayo aayusin? Farm, kunting farm ba? Ayun, nandun pala kayo. Nasaan po si Mrs.? Nandun rin. Baka si Mrs. inaayos mo rin yan. Yun ang lalo sasakit yung likod ninyo. Paminsan-minsan. Paminsan-minsan pa rin, ha? Okay, ilang taon na po si Mrs. ninyo? 50. 50 pa. So, almost 20 ang difference. I see. Okay, sige. Dahan-dahan lang. Okay. Sa totoo lang, wala naman po malisya. Kailangan po pag kayo, mag-overtime po kayo kay Mrs. sa gabi, dapat po kayo po nasa ilalim, siya po ang nasa taas. Ha? Okay? Para hindi na kayo magbuelo, no? Para makapahinga naman ninyo yung muscle ninyo sa likod. Okay. Mahirap kung kayo nasa taas hirap niya, di ba, no? Okay ba? Konting for adults lang po usapan. Okay? Pero pag si Mrs. sa itaas, higa ka lang. Huwag mo rin sabayan, ha? Kasi pag sinasabayan mo, talagang masasaktan rin yung likod ninyo, ha? Tama. Okay? So, yun. Ha? Yun lang. Yun lang, ha? Tapos, bawasan man lang yung trabaho niyo sa bukid. Ha?
Kasi sa edad ninyo, kailangan bawasan na po ninyo. reduce lang ng... O, yung ginawa niyo dati, nung bata pa po kayo, hindi na pwede ngayon, ha? Okay? Okay. Sige po, maraming salamat po. Pag meron kayong problema sa gamot at saka sa sakit po ninyo, text or tawag na po kayo sa akin, ha? Okay? So, mag-posing muna tayo dito. Say hi! Thank you for watching! Thank you. Sige po. Thank you Okay. na.